Dito po sa devotion natin patungkol sa primary cause, ibig sabihin ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Noong si Judas ay nagtraidor kay Jesus, si Judas, according to his own evil, sinful nature, nag-decide siya, I will betray this person. So, trinaidor ni Judas si Jesus. But even though, yung kasamaan ni Judas na yun, ay ang intensyon niya gumawa ng masama kay Jesus, that intention, that evil act, was used by God to accomplish His greater purpose. Ano po yung purpose ng Diyos? To save people, the church, from their sins through the death of Jesus Christ on the cross. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos. He controls everything. Pinapahintulot niya yung masama, nangyayari yung kasamaan, pero may purpose ang Diyos. Hindi kailanman magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan ng Diyos. At sa bawat kasamaan na nangyayari, ginagamit ng Diyos yon para sa kanyang mga plano, para sa kanyang kaluwalhatian. At lahat ng kasamaan, mga kapatid, na ginagawa ng tao, idedeklara din ng kasamaan ng tao ang glory ng paghusga ng Diyos. Alam niyo po, walang makakalusot sa hustisya ng Diyos. Someday in the future, sa muling pagbalik natin Panginoon Jesucristo during the Judgment Day, God will reveal the glory of His justice. Makikita ng lahat ng tao yung hustisya ng Diyos. At yung mga inusig, mga pinersecute ng mga mananampalataya, mga inosente na naging biktima ng mga taong masasama, they are crying for justice. Ngayon, umiiyak sila. Kung paano yung sa Book of Revelation, merong picture na pinakita si John, na sinulat si John na mga mananampalataya na inusig, they're crying for justice. Humihingi sila ng hustisya sa Panginoon. How long will you avenge our blood? Sabi ng mga inusig ng mga Kristiyano nung unang panahon. Sabi ng Diyos sa kanila, don't worry. Yung huling halakhak sa Diyos, yung hustisya, mangyayari yan, magaganap yan. Kaya po mga kapatid, kahit humahalakhak yung mga masasamang tao, mga korap, nagpapakasasa sila sa kayamanan na ninakaw nila or nagkaroon sila ng yaman dahil sa korupsyon, sus masayang masaya sila, mga kapatid, ang huling halakhak ay hustisya ng Diyos. In the end, God will reveal the glory of His justice. At dito po makikita natin mga kapatid na merong primary cause. God is the primary cause. Merong secondary causes. Yung kasamaan po, nagmumula sa secondary causes. Sa mga taong pinipili nilang gumawa ng masama. Katulad ng mga kapatid ni Joseph. Katulad ni Judas. Katulad ni Poncio Pilato. Katulad ng mga kaparian nung unang panahon sa panahon ni Jesus. Katulad ng mga Israelitang nagpapako kay Jesus sa krus. Katulad ng mga sundalong humagupit kay Jesus Christ. Sila yung mga secondary causes. Pero lahat yun pinahintulot ng Diyos to accomplish God's greater purpose. Now, yung kasamaan nila, paparusahan pa rin ng Diyos sa darating na Judgment Day. Now, ito pong devotion natin na ito ay naghahatid sa atin ng comfort. Nagbibigay sa atin ng comfort sa oras na merong pagdadalamhati, pagdurusa, sa oras na sinusuong natin yung maraming problema, maraming pagsubok sa buhay. Why? Because we know God is in control. At lahat ng nangyayaring masama sa atin ay ginagamit ng Diyos para ma-accomplish ng Diyos yung kanyang purpose, yung kanyang plano para sa ating buhay at maging para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Again, imbes na maging busy tayo sa pag-aalala sa buhay, maging busy tayo sa paghihirap, pagdadalamhati, pagtangis, maging busy na lang po tayo sa pag-ibig sa Diyos. Again, sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 28, yung mga umiibig sa Diyos, sila yung makakasiguro na yung Diyos ay kumikilos para sa kanilang ikabubuti. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So mga kapatid, hindi ko alam po yung mga sitwasyon natin right now. Pero
Kung tayo man ay inapi, ginawa ng masama ng ibang tao, isipin niyo po, pinahintulot ng Diyos yan for a reason. And sometimes po, lagi ko pong sinasabi, sometimes we don't have to know the reason. Kasi para po tayong mga sanggol sa harapan ng Diyos Ama, at yung Diyos Ama, siya yung nakakaalam ng ikabubuti natin. Kung paano yung ating mga magulang ay hindi naiintindihan ng mga sanggol, kasi sanggol yan paano maintindihan yung magulang mo? Nakikita mo lang yung magulang mo, naglalakad dyan, na hindi mo alam, nagtitimpla pala ng gatas para sa'yo. Pero iyak ka ng iyak, yung mga bata, kagaya ng baby ko, iyak ng iyak, pero hindi niya, ang nakikita niya, nanay niya, tatay niya, ang daming ginagawa. Pero yung ginagawa ng tatay at nanay niya, para sa ikabubuti ng anak ko. So, ganun din po sa ating magulang, yung ating Ama na nasa langit. Sometimes, God feels so distant. Parang ang layo-layo ng Diyos. Iyak tayo ng iyak. Pero mga kapatid, alalahanin natin, God knows what He's doing. At sabi po sa verse na ito, God works for the good of those who love Him. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Let's love the Lord. Let's focus on loving God, honoring Him, worshiping Him. At hayaan na natin si Lord ang kumilos sa ating mga buhay. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Ang Panginoon po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.